Alright mga kapatid, ito pag-usapan ulit natin ng West Philippine Sea dahil yung joint maritime activity daw ng Pilipinas at US sa West Philippine Sea ay naging matagumpay sa kabila ng patuloy na pagbuntot ng China o ng China warship. Yan ang ating aalamin mga tol. Bibigyan natin to ng reaction video mula sa PTV. Yan, joint maritime activity ng PH at US sa West Philippine Sea. Naging matagumpay sa kabila ng pagbuntot ng China yan mga tol. Ayan, pagbuntot ng ilang barko ng China. Alright? So yan ang ating aalamin mga tol. Samahan lang ninyo ako. Pero bago yan, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video na tulad nito. At huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga kapatid. Itinuturing na matagumpay ang joint maritime activity ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea. Sa kabila po yan ang pagbuntot sa kanila ng mga barko ng China. Yan ang ulat ni Bea Bernardo. Nagsisimula pa lamang ang taon pero ang Pilipinas at Estados Unidos ipinakita na ang kanilang malakas na alyansa. Isinagawa ang ikalawang iteration ng maritime cooperative activity nitong Huwebes sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa China, ito daw ay muscle flexing lang. Pagpapakita lang daw to ng puwersa sa kanila mga tol. Ganon ang tingin nila dito sa ginawa nating joint maritime activity sa West Philippine Sea mga kapatid. Kasi yung gawain nila mga tol, yung gawain nila, pambubulas, pangaharas, pagpapakita ng puwersa, muscle flexing kung tawagin, ay natitikman nila. Kumbaga parang taste of their own medicine, ika nga, ano. So yun ang tingin nila mga kapatid dito sa ginawa ng Pilipinas at ng US, no? Pinoprovoke daw sila, hinahamon daw sila mga tol. Tatlong barko ng Pilipinas kabilang ang BRP Gregorio del Pilar at BRP Ramon Alcaraz ang nakilahok. Ilan sa mga aktibidad na ginawa ng dalawang bansa ay passing exercise at joint patrols. Nagsagawa rin ng cross-deck flight operations kung saan nagpakitang gilas ang mga fighter jets ng Estados Unidos. Bumisita rin si Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos at Northern Luzon Command Lieutenant General Fernil Buca sa USS Carl Vinson. Ilang aktibidad man ng Pilipinas at Estados Unidos ang hindi natuloy katulad ng gathering exercise dahil sa operational necessity sa parte ng US Forces, maituturing pa rin ang MCA na ito na magandang oportunidad para palakasin ang interoperability ng dalawang bansa. Paliwanag ni Vice Admiral Carlos, kailangang i-relocate ng US Forces ang ibang assets nila, bagay na naiintindihan naman ng Pilipinas. This is a good training opportunity for both forces. Kung ano yung operational condition on the ground, we adjust our operation, and that's what the U.S. forces did. What the Philippine forces are doing right now. Bilateral man ang nasabing exercise, umeksena naman ang mga barko ng China. 2 araw na sumunod ang Chinese People's Liberation Army Navy Ship 570 sa BRP Gregorio del Pilar. Actually, kahit nga hindi sila sumasagot mga tol dito sa mga radio challenge sa kanila ng Pilipinas, yung pagpapakita nila yan mga tol, tama nga si Senator Bato pangiinis to yung mga kapatid, ginagawa ng China. Kasi ang ginagawa nila mga tol, alam mo yung presensya pa lang nila dyan, mga tol, meron na silang ipinapadalang mensahe. Diba? Unang-una, wala naman yan sa bakuran nila. Nandiyan tayo sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Yung presensya nila dyan mga tol, paghahamon na agad yun. Hinihintay lang nila tayo, pinoprovoke nila tayo na magsimula, diba? Para tayo lalabas na masama, tayo lalabas na mali. Ganun sila mga tol katuso eh. Buti na lang yung ating sandatahang lakas ay talagang ayaw gumamit ng puwersa, no? Buti na lang talaga at nag-iisip tayo ng maayos at hindi natin kakagatin yung mga trap, no, na ginagawa ng China. Actually, may nabasa nga akong article mga tol eh. May nabasa akong article sa China mismo, no, na meron pa daw silang mga tawag dito, sandata, mga legal na hindi pa daw nila ginagamit, no? So bibigyan natin ng reaction video yon mga tol. Gagawa natin ng comment yon at babasahin natin yung article na yon mga tol, no? So tuloy natin to. Chinese warship 570. You are sailing within Philippine exclusive
economic zone. O yan, no, di ba? Chinese Warship 570, you are sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are requested to provide the following. What is your intention? Over. Diba? Yun yung mga tanong natin sa kanila. Na hinihingi natin sa kanila kung anong dahilan, kung anong intention nila at bakit sila nandirito, mga tol. Diba? Though alam naman natin kung bakit talaga, diba? Eto'y ano na lang yan parang ano bang tawag dito? Formal na lang, no? Para sa formal na lang. Pero alam naman natin kung bakit sila nandirito kasi nga inaangkin nila, mga tol. Etong exclusive economic zone natin para sa kanila ay yan ay part pa ng kanilang teritoryo at part pa yan ng kanilang soberanya. Kaya yung ginagawa ng Pilipinas at US, mga tol, yun ay para sa kanila isang paghahamon, no? Pagpapakita ng lakas laban sa kanila. You are requested to provide the following. What is your intention? Over. Sa huling araw ng exercise, mas malapit na ang distansya ng barko ng China sa barko ng Pilipinas. Diba? Mas lumapit pa. Sa kabila nito, hindi nagawa ng China na pigilan ang mga aktibidad ng Pilipinas at Estados Unidos. Yun lang. They keep their distance 3 to 4 miles away from our formation, and all our activities hindi naman na-disrupt. We were still able to safely conduct them. Yung US nga, we did our flight operations. Sinabi naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na mahalagang hakbang ang second iteration ng MCA sa pagpapalakas ng interoperability ng Pilipinas at Estados Unidos. Iginit din niya ang malakas na alyansa ng dalawang bansa na nagsusulong ng rules-based international order at isang malaya at bukas na Indo-Pacific region sa harap ng mga regional challenges. Yan, isa pa yan sa pinipigilan ng China, mga tol, yung pakikipag-alyansa natin sa ibang bansa. Kinagagalit nila yon kasi para sa kanila, mga tol, nagtatraidor ang Pilipinas sa kanila. No, sinasabotahin natin ng kapayapaan. Sabi nga ganun, kaya daw sila naiinis kasi kinakalimutan na daw natin yung mga salita natin. Nagbabago na daw tayo, mga tol. Wala tayong pwedeng sisihin, mga tol. Ayaw naman nating manisin ng kahit na sino, di ba? Pero bakit kasi ganun ang tingin nila sa Pilipinas, di ba? Probinsya ba tayo ng China? Tayo ba'y part ng Taiwan na inaangkin din nila, mga tol? Meron tayong sariling bansa, meron tayong sariling pamahalaan dito at meron tayong sariling teritoryo. At itong pinag-uusapan nating karagatan, mga tol, ay nakapaloob sa exclusive, doon pa lang sa word exclusive economic zone ng Pilipinas. So kung ano man ang gusto nating gawin dito, kung ano man ang gusto nating itayo dito, di ba? Dapat wala na silang say dun eh. Pero yun nga, dahil alam din naman natin ang dahilan, batay nga sa kanilang 10-dash line na sinasakop ang halos 90% ng South China Sea, pasok na doon ang West Philippine Sea. Ganito ang touring nila, mga tol. At ganito ang trato nila sa Pilipinas. Pero etong tanong, bakit hindi nila yan magawa sa ibang bansa? Bakit sa Pilipinas lang? Dahil ang Pilipinas ay hindi pumapalag. Ang Pilipinas, nasanay sila ng maraming taon na ganun-ganun sila pumasok dito. Pero ngayon kasi sa pamumuno ni PBBM, medyo nakakaranas sila ng aberya. Hindi nila basta-basta maisagawa yung mga plano at mga balak nila kasi nakokontra sila. Yung PCG natin, nagkaroon na ng boses. Dati wala. Iba, yung AFP natin, Navy natin, nakakarinig na tayo ng report. Biruin mo, kahit yung BFAR na namimigay lang ng regalo sa mga mangingisda, binomba pa nila ng water cannon. Grabe, di ba? So ngayon, yung pakikipag-alyansa natin, kahit anong bansa pa yan, mga tol, nagagalit sila. No? Feeling kasi nila, natin sila, tinatraidor natin sila. Yun ang feeling nila, mga tol. Sinabi naman ng US 7th Fleet na ang MCA ay inangkop upang suportahan ang matagal ng partnership ng US at Philippine militaries at paigtingin ang kakayahan ng dalawa pagdating sa maritime domain. Bea Bernardo para sa Diba? At isa pa, pinayagan tayo ng US na makalapag yung ating helicopter. Diba? Sa kanilang aircraft carrier. Doon pa lang talaga, mga tol, medyo nag-iba ng level, no? Ang ating sandatahang lakas. So, umpisa pa lang to. January pa lang, mga tol. Ano naman date na? 7 pa lang, no? Umpisa pa lang yan. Diba? Marami pa tayong aabangan ng mga maritime patrol, hindi lang sa US, pwedeng sa Japan, sa Canada, Australia at yung mga bansang kaalyado natin. At asahan din natin, mga tol, yung iba't ibang mga salitang maririnig natin sa China.
Tapos kung maitutuloy pa ngayong 2024, 'di ba yung plano ng gobyerno natin na magtayo ng permanent shelter sa Ayungin Shoal, no, bilang kapalit doon sa nabubulok ng barko doon ng BRP Sierra Madre, kasi alam naman natin mga tol, hindi talaga tatagal 'yon. Hinihintay na lang ng China gumuho 'yon para masakop na nila yung lugar na 'yon. Pero kung aagapan niya ng ating gobyerno at talagang sabi kasama na daw sa pondo sa budget ngayon 2024 yung para doon, sana kasama na talaga, maisagawa na yung shelter doon sa may Ayungin Shoal. Kaso ang challenges dyan, ang hamon dyan, kung anong gagawin ng China kapag dadalhin na natin doon yung mga building materials. Kapag ginagawa na natin yung shelter doon, ano kaya ang kanilang magiging reaksyon? Paano, pigilan ba nila yung mga barkong magdadala ng construction na materials doon? Magkakaroon na naman ba ng habulan, bombahan ng water cannon? Hindi natin alam mga tol, no? Hindi natin masasabi yan. Abangan na lang natin kung ano ang magiging tugon, kung ano ang magiging aksyon ng ating pamahalaan sa mga bagay na ganyan. Kasi ngayon pa lang nagdadala tayo ng resupply doon sa mga sundalo sa may BRP Sierra Madre. Alam nyo na kung ano nangyayari. Hinaharang, hinahabol, binobomba ng water cannon. Paano pa kaya kung ang planong gagawin na doon is ipagtatayo ng permanent shelter, mga tol? Asahan na natin mga tol kung ano gagawin nila dyan, di ba? So ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa video napanood natin? Comment ka na lang sa baba, pag-usapan natin yan. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.